Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Gemini, tignan natin kung anong mangyayari. We have Ten of Swords. Ayan, Gemini, this is ending and a beginning energy. Okay? Maaaring ang iba sa inyo dito is ready to to release yourself from whatever it is na nag-hold back sa inyo for so long. Maaaring sakit ng kalooban ito, maaaring frustration ito, no, na talagang yung parang na-pin down kayo ng mga bagay na to recently or in the past, no, or for so long, for ilang buwan na, maaaring ganon. Pero ngayon, ma-feeling ninyo, panahon na para kayo'y bumangon. Panahon na to bounce back sa buhay. Kaya nagliliwanag ng inyong paligid because maybe nagkakaroon na din kayo ng enlightenment, nagkakaroon na din kayo ng kalinawan sa inyong isipan na it's about time na para tumayo kayo, get on your feet, and fly high. Okay? Kasi dito, kung saan man kayo nanggagaling sa sitwasyon na to, nasaktan kayo dyan. Nasaktan kayo, kaya nawalan kayo ng gana siguro, nahirapan kayong bumangon, kasi nga, bumangon sa buhay, kasi nga parang ang sama ng loob ninyo, parang ganon, ano? At ngayon, you're heading towards the light. You're heading towards a new beginning, a new life, new hope, new optimism. So which is really good kasi handa na kayong tumayo ngayon sa inyong mga paa at magsimula ng bagong buhay, magsimulang bumangon na at lumaban muli, no, sa buhay. What else? We have 3 of Cups. Ayan. So, may mga taong tutulong sa iyo dyan. May mga taong susuporta sa iyo dyan. Siguro mga kaibigan at mga kamag-anak ninyo na malalapit sa inyo. So, maaaring meron ditong karamay kayo. Now, meron sa inyo mag-i-encourage, meron sa inyong tutulong, mag-a-advise, mga ganon, no? At there is celebratory energy din. No? Maaaring si-celebrate ninyo to na pagbangon ninyo muli, pag-bounce back ninyo sa buhay muli. Maybe that is one thing na i-celebrate ninyo together with your friends or family, no? Posible din na para sa iba sa inyo naman, it is a different scenario. Maaari din na i-celebrate ninyo dito is something like achievement or accomplishment ninyo sa trabaho, sa pamilya, sa negosyo, no? It could be anything. It could be any celebration din. Posible din na meron dito mga birthday, anniversaries na celebrate ang iba sa inyo, announcement of birth or pagpapakasal, engagement, something like that, no? We have 9 of Pentacles. Ayan. So, dito sa 9 of Pentacles energy, ano to? This is financial comfort. Okay? This is financial comfort. Maaaring ang iba sa inyo dito, Gemini, is reaping the rewards of your hard work. Okay? Maaaring sa ngayon, kukunin ninyo ngayon ang pagkakataon, no? Para mas savor ninyo, para mahawakan ninyo, ma-enjoy ninyo ang bunga ng inyong pagsisikap, ang bunga ng inyong pinaghirapan. Okay? For the longest time siguro, puro kayo effort, puro kayo trabaho, ganon. Pero ngayon, ma-experience naman ninyo yung balik, ang return of your investment. At ngayon, magkakaroon na din kayo ng pagkakataon para ma-enjoy na nyo naman ang financial abundance and prosperity. So, what else? We have King of Swords. Ayan. So, siguro talaga, magkakaroon kayo dito ng kalinawan sa inyong isipan because King of Swords, you know, could be someone na maaaring ito yung taong magbibigay sa inyo ng enlightenment. Maaaring ito yung lalapitan ninyo dito para magkaroon ng
or humingi ng advice, no? Maaaring ganun ang ganun. This could be someone na professional. Maaaring humihingi kayo dito ng professional advice, professional opinion, maaaring ganun. Or this could be someone like your boss, siguro, na very supportive of you, at maaaring humihingi ka din ng tulong sa kanya, no? Maaaring ganun din ang ganap. What else? We have Page of Swords. Ayan, meron mga balitang parating dito para sa inyo. Maaaring ito yung mga bagay na pinagre-research ninyo, maaaring pinagtatanong-tanong ninyo from someone that is possible. Maybe you are also curious about something, Gemini, no? Maaaring may mga bagay dito na related dito, no? Sa kung saan kayo papunta. Maaaring yan ang nire-research ninyo, where you are heading, what are the places na pwede ninyong puntahan, makakapagsimula kayo ng bagong buhay, makakapagsimula kayo ng bagong trabaho, source of income, something like that. What else? We have Queen of Swords. Ayan. So, siguro meron ditong balance na kailangang ibalik ninyo na sa sarili ninyo. I can sense na meron ditong imbalances na nangyayari sa buhay ninyo in the past. And maybe at this point, yung bang hindi pa kayo totally nakakabalik doon sa balanse, kaya marami siguro pang kaguluhan sa isip ng iba sa inyo dito. May confusion pa rin at some point, no? Maaaring ganon. Kaya clarity of mind is very important dito na maibalik ninyo sa sarili ninyo para makapag-concentrate na kayong muli, makapag-decision kayo ng maayos, malinaw, yung ganon, no? So, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Libra, paunang mensahe ninyo ay 4 of Cups. Ayan, so dito sa inyong 4 of Cups, Libra, this is an offer, no? There is an offer dito para sa inyo. Maaaring related yan sa iba't ibang bagay, related sa money, career, and your finances, negosyo, karera, whatever, no? Pero baka hindi ninyo napapansin yan, or siguro hindi ninyo pinapansin because maybe you are so focused on something else na kung saan yung parang bored kayo no? Yung parang bored kayo, parang nawalan kayo dito ng pag-asa, nawalan kayo dito ng gana sa buhay or sa mga bagay-bagay, no, sa paligid niyo, parang gano'n. Kaya parang one-sided lang muna ngayon ang tinitignan ninyo, and maybe focused kayo doon sa kung ano nakapagpa-frustrate sa inyo, kung ano anong nagdulot ng dissatisfaction sa inyo. So, probably ganun ang naging sitwasyon dito ng iba sa inyo. But, this is a heads up for you na open up your eyes, your mind, your heart. Kasi, yun nga, may mga offer, no, na para sa inyo dito. At, sayang naman, baka ito na yung inyong pagkakataon, hindi ba? So, what else for Libra? We have 7 of Swords. Ayan. So, mag-iingat kayo po ngayon, Libra. This is a warning for you. Mag-iingat kayo because there are people around you na maaaring low vibration, you know, at kasi energy ito ng liar, cheater, and stealer. Kaya maaaring may mga tao sa paligid ninyo dito na mga manloloko, manipulative, mga chismosa, mga naghihintay lang kung kailan kayo mabudol, kung kailan kayo ma-scam, kung kailan kayo convince for a wrong thing, no? Maaring ganun. Kaya mag-iingat kayo, be vigilant, okay? Be a keen observer para hindi kayo mabudol dyan. Maaari din ang iba sa inyo dito is needing some kind of mental clarity, enlightenment, maaaring ganon. Kaya, iniimbitahan kayo dito na kung sa tingin ninyo, kailangan ninyo magkausap ng mga tao, do so. Lalo-lalo na kung mga professional ang kailangan ninyo para matulungan kayo ng magamit nila yung kanilang expertise para matulungan ka, mabigyan ka ng professional advice, ng tamang advice, yung ganon. Then,
approach one na alam ninyong mapagkakatiwalaan ninyo. Okay? What else? We have the Star, which is really good kasi this is about wish fulfillment. So, for most of you, Libra, siguro meron kayong wish na magka-come to fruition na sa ngayon. Maaring meron na kayong wish na na magiging, tawag dito, maisa sa katuparan nyo na, maaaring gano'n, ano. So, this is also new hope, new optimism, new beginning energy sa Star. Kaya, maaaring meron kayo dito sisimulang bago. Maaaring nanggagaling kayo sa isang sitwasyon na masalimuot, alam mo yon, magulo, at ngayon napagtagumpayan ninyo yan. Kaya, merong bagong pintong magbubukas para sa iyo. Merong naghihintay na pagkakataon sa inyo dito para kayo ay makapagsimulang muli, makapag-bounce ba kayo sa buhay, something like that, no? What else? We have Two of Swords. Ayan. So, naguguluhan ang iba sa inyo dito, kaya siguro, kailangan ninyo ng professional opinion, no? Maaaring nalilito kayo talaga at this point kung ano ang inyong gagawin, ano yung kailangang desisyong gawin ninyo na makakabuti sa inyong kalagayan, maaaring ganon. So, it could be confusion, indecisiveness na nararanasan ng iba sa inyo. Kaya you may need to talk to someone dito para humingi ng bagong perspective, makarinig kayo ng bagong opinion or opinion ng iba, you know, something like that. What else? We have strength. Yan. Tatagan nyo lang ang inyong loob, no? Magpakatatag kayo, lakasan nyo lang ang inyong dibdib, you know, tibayan ang inyong dibdib, lakasan ang inyong loob, okay? Nang sa gayon, maano kayo, mapanindigan ninyo kung ano man ang mga bagay na to na kailangan ninyong harapin sa ngayon. Maaaring may mga tension, may mga yung mga confusion na to, no? Baka panghinaan kayo ng loob dyan, kaya wag na wag ninyong i-entertainin ang negative energy. Wag ninyong entertainin ang negative thoughts, no? At instead, tibayan ninyo ang inyong loob. Magpakatatag kayo, okay? Para nang sa gayon, maharap ninyo kung ano man itong gumugulo sa isip ninyo. Okay? So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Aquarius, paunang mensahe ninyo, Nine of Cups. Ayan, nakakatuwa naman, no? Because this is a happiness card, no? This is also falling in love card. This could also be, wish fulfillment, no? Maaaring ang iba din sa inyo dito, talagang you will be very excited, very happy, kasi meron ditong kayong, wish na magka-come to fruition. Meron kayo ditong wish na meron kayong wish dito na matutupad na, no? Or may sasakatuparan nyo na. So, what else? We have Four of Swords. Ayan. So, dito sa Four of Swords, pagod ito, no? Aquarius. Hinihingi sa inyo dito ang konting oras na magpahinga naman kayo. Ipagpahinga ninyo ang inyong katawan, ang inyong isipan, at kailangan ninyo yan. Kailangan ninyong balansehin ang sarili ninyo, ang mga nangyayari sa buhay ninyo, para nang sa gayon, nasa sentro lang kayo. You are on, you're back on your core, kumbaga, no? Otherwise, kung negative ang vibration ninyo, negative ang iniisip ninyo, low vibe kayo, that could sabotage, no? The Nine of Cups energy. Kung malungkot, kung negative ang iniisip at ang nararamdaman ninyo, that can stand between you and this wish fulfillment, and this happiness, and this blessing na maaring parating sa inyo, Aquarius. Kaya, kailangan ninyo dito na magpahinga, kasi maaari din na meron kayong mga issues dito sa sarili ninyo na nagpapalungkot din sa inyo, no? Maaaring gano'n. So, step back a little from that.
mag-recuperate kayo, mag-rejuvenate, mag-unwind, no? Kailangan ninyong bumalik doon sa core ninyo para mas makapag-isip kayo ng mas maayos, mas positibo, okay? What else? We have King of Wands. Ayan. So, dito sa King of Wands, this is about entrepreneurship, no? Aquarius. Maaring ang iba sa inyo dito is putting up a new business venture, maaring ganon, home-based business, online, you know, maaring ganon ang sitwasyon dyan. At authority din, this is also about authority. So, maaring ang iba din sa inyo, kung kayo nagtatrabaho sa isang kumpanya, nag-i-employo kayo, maaari din na ma-promote kayo dito into a leadership role, no? Maaring ganon din ang ganap dyan. Ace of Pentacles, which is really good. Napakasaya naman ninyo, Aquarius. Napakaganda nito kasi meron kayong wish fulfillment, meron kayong happiness card, meron din kayong new beginning. At ang new beginning na to is also about material success, financial success, no? This is a new beginning in your finances. May mga financial opportunities, financial blessings na maaring dumating sa inyo dito. At kung saan man manggagaling ang mga perang ito ay maghahatid sa inyo ng prosperity and abundance. This is going to be the start of a change sa inyong financial landscape. Kaya maganda to kasi this could be the start of continuous inflow of abundance and prosperity into your life, no? So, napakaganda. That could be also a gift. That could be a win. That could also be regalo sa inyo, inheritance, maaring ganon. Trabaho, bagong career, bagong negosyo. That could be along those lines, no? What else? We have Queen of Pentacles. Ayan. So, dito naman, sa Queen of Pentacles, Aquarius, this is about money pa rin. This is about prosperity and abundance pa rin, ano, Aquarius. At napakalaki ng pentacle dito, napakalaki din ng pentacle dito. So, most likely, Aquarius, isang malaking amount ng pera talaga ang maaaring dumating sa inyo soon, no? Maaari din na meron ako naririnig na mana. So, most likely, meron talagang mana kayo na makukuha around this time siguro. Or maybe nga, nag-uusap-usap na kayo ng pamilya ninyo ngayon about that mana, no? So, posible na gano'n ang mga pangyayari sa ngayon. What else? We have Three of Pentacles. And so, this is the beginning of your success. Ito na yun, no? Feeling ko, sa trabaho din ito, no? Maaaring sa trabaho talaga, papunta na kayo sa tugatog ng tagumpay. At siguro magkakaroon na nga kayo dito ng pagkakataon para magkaroon kayo ng financial success at material success. Maaring isa ito, kung ano man ang ginagawa ninyo dito sa trabaho, maaring papunta kayo sa inyong tagumpay dito at maaring yan ang maghahatid din sa inyo ng source of income pa na additional, or yan ang maghahatid sa inyo pa ng financial blessings, no? Additional na financial blessings. So, good luck. So, that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.